ay ang dapat pagsaligan ng pananampalataya at paglilingkod ng tao sa Diyos. Kung natatandaan po natin, isa po ito sa paksa kapag po sa doktrina po bago po tayo bautismuhan. Kaya po dito po pinapaalala na mayroon po talagang iba't ibang pinagsasaligan ng tao. Sa Juan po, sinabi na, sapagkat iniibig nilang higit ang kalwalhatian na mula sa tao kaysa sa kalwalhatian na mula sa Diyos. Sa Efeso naman po, sinabi na, hindi ang paglilingkod sa paningin na kalooban, na kalooban ng mga tao, kundi sa paglilingkod na mula sa puso na kalooban ng Diyos. Dito po malinaw na isa sa pinagsasaligan ng mga tao ay yung mga tao rin naman. Kaya mayroon pa pong iba at dito po sa 1, sinabi na, ako'y hindi ninyo hinanap dahil sa aking mga tanda, kundi dahil sa tinapay na inyong ikinabusog. Sa Ezekiel po, sinabi na kanilang dinidinig ang iyong salita, ngunit hindi nila ginagawa dahil ang pakinabang ang nasa kanilang mga puso. Yun po yung ikalawang sinasaligan ng mga tao, yung pakinabang. Pero po yung huli na dapat po talaga nating pagsaligan ay ang pananampalataya. Ay sa unang Korinto po, sinabi na sapagkat wala nang iba pang dapat pagsaligan ng pananampalataya, kundi si Kristo Jesus. Dahil po yung mga tao na kung saan yung pananampalataya po nila nakasalig kay Jesus, sila po yung mga taong nagtayo ng bahay nila sa matatag na bato na kahit ano pa pong pagsubok yung pagdaanan ng bahay nila, nananatili pa rin po itong nakatayo. Yun lang. Isang mapagpalang hapon po ang nabay sumakong lahat sa mga oras nito. At hanggang sa lahat, maraming salamat po sa ating Panginoon sa patuloy ng pagbibigay sa atin ng oras at pagkakataon upang tayo po ay magka-ipon-tipon sa mga oras nito. Upang ating po pagsalusaluhan yung mga aral at katusan na magbibigay po sa atin ng kaligtasan. Ang ating pong paksa sa hapon ito ang ipagpananatili ng magandang pagsasamahan ng mga magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ayon po sa Biblia. Dito po ang diwa nating tutunin ay kung paano ba natin magagawa na lahat tayong magkakapatid ay makitang nadidigpis sa solidong pagsasama-sama sa isang hanay tulad po ng mga langgam na kung ano ang ginagawa ng isa ay gayon din po ang kanilang ginagawa sa kabuuan, mga kapatid. At ngayon po, tayo po ay tutuon na dun sa unang katanungan. Ano ang isang pangunahing utos ng Diyos na dapat panatilihan sa pagsasama-sama ng magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa unang Pedro, sa kabanata 2 at sa talata 17 ay ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Unang Pedro 2:17, ganito po ang ating mababasa. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Maliwanag po, mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ibigin ang pagkakapatiran. Kung masusunod po natin ang payo ni San Pedro, halos dito pa lamang po ay malapit na po tayo, 90% po na tayo po ay
nandun na sinasabing kaligtasan. At bukod tanging pangunahing utos sa lahat ng tao, ibigin natin ang Diyos ng una at higit sa lahat. Tungkol to sa mabuting pagsasamahan, ang bilin sa atin, ibigin nilika natin ang pagkakapatiran. Kung iniibig natin ang Diyos ng higit sa lahat, magkakaroon din tayo dapat ng pag-ibig sa pagkakapatiran, mga kapatid. Ang sinasabi kong kapatiran sa kabuuan po ito, hindi po natin pipiliin, hindi po sa isang kapatid lang natin dapat ipadama ang ating pong pagmamalasakit, kundi sa lahat ng mga kapatid, at wala na po tayong gagawin pagtatawid, mga kapatid. Gaya po ng sinasabi ng Panginoong Kristo sa Juan sa 13:24 patuloy hanggang 35, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa, na kung paano iniibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Mga kapatid, gaya po ng sinasabi ng Panginoong Kristo, mag-ibigan sa isa't isa. Ito po ay pinatunayan na po ng talatang ito, na hindi nagkamali ng panukala at layunin ang ating pong mga puso, sapagkat ganun talaga ang ating pong gusto. Ang tayo'y magkaroon ng mabuting pagtitinginan sa loob po ng pinagsasama-samahan nating iglesia. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa, mga kapatid. At na kung paano inibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Paano natin magagawa ito? Magandang pagtitinginan, pagmamahalan, pagtitiwalaan ng mga dalahin, pagdadalabayan. Ito ang palatandaan. Gawin natin ito tulad ng sinasabi ko ng ating mahal na Panginoong Kristo, na kung paano iniibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Sa gayoy, makakikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig at sa isa't isa. Kung ginagawa natin ito ang mabuting tanda, ito ang trademark na dapat natin makita sa atin, upang masabi ng lahat na tayo ay sumusunod sa utos na dapat tayo'y mag-ibigan sa isa't isa, mga kapatid. Ngayon, ano ang layon ng Diyos sa pagsasamahan ng magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito pa rin po sa Juan 17:22 hanggang 23 ang talata, ganito po ang sinasabi. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y mag-isa na gaya naman natin na isa. Ako'y sa kanila, at ako'y sa akin, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ay sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Mga kapatid, sabi po ng Kristo, yung wikang kaluwalhatian ibinigay mo sa akin, ay ibinigay ko sa kanila. Ako ika'y kanilang, at ikaw ay sa akin. Ito po ang halimbawa ng layunin ng Diyos na maging pagsasamahan nating magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
na kung anuman ang mabuting pagpapala na tinatanggap ng sinuman buhat sa Diyos, ay magbigay o magbahagi din tayo sa ating kapatid. Sa gayon, magiging lubos tayo sa pagkakaisa at mabubuhay tayo sa pag-ibig. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin. Papaano ipinakikita ng Kristiyano ang buklod ng pag-ibig? Yung likang tayo ay malubos, mabuklod sa pagkakaisa. Dito makikita yung mga INC kung paano sila tinatawag na one man army, mga kapatid. Solid po kapag sinabing Iglesia ni Cristo. Kung sino ang kanila pong iendoso sa kandidato, kawikaan po, 90% doon silang lahat boboto at hindi ba natin magagawa ito, mga kapatid, na mabuklod sa pagkakaisa. Tandaan po natin, ayaw po ng Kristo na nagkakabahagi. Ang gusto ng Diyos, maging gaya tayo nila ni Kristo, magkaisa, mga kapatid. E paano at bakit kailangan na maging na kailangan natin magkapatid na tayo ay malubos sa pagkakaisa? Ang ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Efeso 4:11 hanggang 12, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid, pakinggan po ninyo at aking pong babasahin. Efeso 4:11, ganito po ang ating mababasa. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gagawing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Mga kapatid, paano at bakit kailangan natin magkapatid na tayo ay malubos sa pagkakaisa? Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa ikatitibay ng Iglesia. Ang layunin ng Diyos, makita niya tayong solido sa lahat po ng mga bagay, maging sa paggawa ukol sa Iglesia, na siya pa rin susi sa ikatitibay ng bawat isa sa atin. Tulad na lang kung bakit pinagkalooban niya ang Iglesia ng mga ibang mga apostol, ang iba'y propeta, at ang iba'y pastor, at mga guro. Nilagyan niya ng iba't ibang gawain, paglilingkod sa ikasasakdal, sa ikatitibay ng Iglesia na siyang katawan ng Kristo namin. Kaya nga, kung ang iba't ibang gawain na ating pong tungkulin sa loob ng Iglesia ay ating pong gagampanan ng tama, ito po ang susi sa ikatitibay ng Iglesia. At yung pong pagpapalawak at pagpagamit ng mga miyembro, kasunod na tungkulin pa rin natin ang paghahanap ng ating bagong magiging kapatid. Ang mahalaga, yung tayo ay naroon sama-samang gumagawa, sama-samang kumikilos para sa kapakanan po ng Iglesia. Hindi marapat sa atin yung patay lang tayo sa agos, yung parang ang gusto lang, kakain na lang, at ayaw mahirapan, ayaw magbayo, at ayaw din magsahin, baka ayaw pa rin maghain para po siya ay makakain, mga kapatid. Ayaw po ng Diyos na may ganito sa atin. Ang gusto ng Diyos, organisado tayo, kahit tayo po ay ilan, makalulupit po ito sa Diyos na sa iba't ibang mga gawain, kailangan parang isang tao tayo na solidong tumikilos, gumagawa
at nagmamalasakit sa katitibay ko ng Iglesia, mga kapatid. Ngayon, ano po ang katunayan, mga kapatid? Ganito pa rin po ang sinasabi sa Efeso, mga kapatid. Sa 4 at 16 ang talata, ganito po ang ating mababasa. Na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti nagkakalakit sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa pagkawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki po ng katawan sa ikatitibay ng kaniyang sariling pag-ibig, mga kapatid. Sadya pong pinagdugtong po ang ating pong mga joints na tinatawag na kasukasuan upang tayo po ay makagalaw tayo ng maayos, gaya rin ang ating katawan na may iba't ibang sangkap. Subalit, bawat isa sa atin ay may bahaging ginagamparan para po sa kapakinabangan ng buong katawan ayon sa kanyang paggawa. Ganun din dapat tayo, bagamat tayo iba't ibang sangkap, pero kumikilos po tayo sama-sama na nakatutulong sa Iglesia. Tulad ngayon, mga kapatid, narito ang mga kabataan, ang mga babae, tumutulong sa pag-aayos, paggagaya kung mayroong gawain. Ang mga lalaki, nag-aayos ng sound system at naghahakot ng mga gamit ng mga silya na dati po, mga kapatid. Ang mga manggagawa pa ang gumagawa nito at maging ang mga katandang babae at lalaki kasama silang gumagawa. Yung po ang nagpapatibay ng pananampalataya. Dito po nagsisimula, mga kapatid, sa pagsasama-sama, pagkakaisa, sa pagtutulungan, sa pagkilos, sa paggawa ng kanya-kanyang gampanin tulad sa mga bahagi ng isa kong katawan, mga kapatid. Sa pagkalapat-lapat ng mabuti sa ikatitibay, ito ay dahil sa pag-ibig. Ito ang layunin sa atin ng Diyos na tayo ay kumikilos na may pagkakaisa, mga kapatid. Ngayon, paano dapat makita sa mga magkakapatid ang pag-ibig sa isa't isa? Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, sa 20:35 ng gawa ay meron po tayong ganitong mababasa. 20:35, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Nagbigay halimbawa ako sa inyong lahat ng mga bagay na sa ganitong pagtatapat ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Maliwanag po, mga kapatid, ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Magbigay at pagtanggap. Nagbigay halimbawa dito ako sa inyong lahat ng mga bagay tulad sa kalagalang magkakapatid. Tungkulin natin pagsisaklolo sa mga mahihina at alalahanin natin lagi ang salita ng ating Panginoong sa Kristo. Lalo pang mapalad ang nagbigay kaysa tumanggap, mga kapatid. Dito po ang pagkukumpara na dapat makita sa ating kapatiran o kahit sa ating po kapamilyaman. Pero kung puro pagbigay lang ang lahat, walang magiging bisa ang pagtanggap dahil walang tatanggap, dahil walang nangangailangan at gayon din walang masasabing magbibigay kung lahat tayo ay nangangailangan, mga kapatid. Ano po ang ibig natin sabihin? Kailanman ay wala pa siguro tayong nakita sa lipunan ng mga tao na walang mahirap at sa isang banda naman ay walang
maibig ang buhay. Kaya, nang upang tumingkad ang pag-ibig sa isa't isa sa mga kakapatid, may pagbibigay wika siyang sinasabi taga-saklolo sa mga mahihila na tulad ng sinasabi ni Pablo na mayroon namang bibigyan sa saklolohan siyang tatanggap. Sa gayon, wika, mapapalad wika ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Para po umoto ni Manny Pacquiao, siya ang nagbibigay ng suntok para po yung corona niyang 8 ay mapanatili niya na kanya yung po mga kapatid. Para hindi maagaw, siya po ay nagbibigay ng suntok. Hindi po siya matanggap para siya ay matalo, mga kapatid. Paano ang katwiran, mga kapatid? Katwirang tao ayaw tumanggap dahil sa matatalo. Sa spiritual po, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mas mapalad ang nagbibigay at ang pagpapatawad. Kapag nagpakumbaba, tulad po ng dugo ni Kristo, kahit tayo'y nasasaktan, magpatawad tayo para kung tayo naman ang magkasala, patatawarin tayo. Kung may kailangan tayo na magbigay o tumulong sa ating pong mahihinang kapatid, kinakailangan po ang katulad natin na tulad din sa mag-asawa upang hanggang wakas ay magkasama kailanman. Ika nga, give and take, bigayan, unawaan, patawaran. Ganito po ang lalulin ng Diyos na maganap sa pagsasamahan natin doon po sa loob ng Iglesia na ating pong pinagsasama-samahan. Nakapalog pa rin po dito ang sakripisyo na hindi natin po maiiwasang magkakapatid. Na ano ang katunayan? Kolosas sa 13 po sa nalalapit po natin sa pagtatapos. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Kolosas ay ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Kolosas 13 ay ganito po ang ating mababasa. Mga pinisang kayo sa isa't isa at mga patawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino na kung paano tinatawag kayo ng Panginoon ay gawin din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Mga kapatid, siyang diwa po ng kapatiran ang katunayan. Bago po natin sabihin na tayo ay dapat na, bago po natin sabihin na malayo na po ang ating nararating sa paglilingkod, hindi po natin masasabi ito kung wala pa tayo ginagawang pagtitiis na nararanasan po natin, mga kapatid. May naranasan na po kayong, naranasan na po ba kayong mga pagtitiis, pagbibigay, pagkakakumbaba, pagpapatawad? Alalahanin po natin ang pagiging makatwira ng Panginoon. Kung tayo ngayon ang nagtitiis, kung tayo ngayon ang nagpapakumbaba at nagpapatawad, pagdating naman ng araw at hindi po natin masasabi sapagkat ang bawat tao ay mayroon pong kahinaan, kung kaya tayo naman ang magkasala, patatawarin tayo at pagtitiisan, sapagkat iba rin naman ay nagtitiis at nagpapatawa. Ano po ang dapat nating tunigan, mga kapatid? Ganito po ang sinasabi sa Pilipos, mga kapatid. Kung alin po ang ating titindigan sa mga sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Pilipos 4:8 patuloy hanggang 9
Ganito po ang ating mababasa. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapulihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Mga kapatid, alin po ba yung mga bagay na pinaiisip sa atin ng Panginoon? Yung wikang mga bagay na kagalang-galang, mga bagay na matuwid, mga bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapulihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, mga kapatid, at siya po makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Ito po ang dapat po nating tindigan. Dito po tayo magsasama-sama hanggang wakas. Sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng tibay sa kapananatili ng maganda natin pong pagsasamahan sa mga magkakapatid sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ito pa rin ang ating magiging daan tungo sa ating pong nililitong buhay, mga kapatid. Kaya siya po natin ikapananatili ng magandang pagsasamahan ng mga magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ayon po sa Biblia. Hanggang dito po, mga kapatid, ang aking po paglilingkod sa atong ito. At tayo po, bago po tayo pangunahan sa pananalangin ni kapatid na Ben, tayo po ang Amen. Number 15 po, mga kapatid.
Panginoon namin Diyos. Sa pagkakataon po ito, pinupuri ka po namin. Kaya ang natin naman hati ka ng masinang pangalan. Ama, salamat po sa pagkakataon ito na binigay mo po sa probinsya sa amin. Sa araw po ito, kami po ilang magkakapatid. Ito mga alipin. Ay, tinawag mo po ito sa bananagawa ito. Ito yung panambahan sa iyong nakilang pangalan. Ama, maraming salamat po sa patuloy mo pong pagbibigay sa amin at pag-aalala sa amin na kami po magkakapatid ay patuloy pong magmanambang sa iyong nakilang pangalan. Kung pangambawat isa sa amin ay makakain ng iyong mga nakilang katwiran sa pagmulitang po ng Espiritu at ng katuwala. Ama, maraming salamat sa kalakasan sa buhay na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Dahil Ama, salamat po sa lahat ng mga bagay na iyong pong itatapagod sa amin, sa bawat isa sa amin, sa aming mga paghahanap buhay, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ama, salamat po sa lahat ng iyong mga kapitiyan. Ama, sa kabila po na lahat na ito, ay wala po kami nagdadala sa inyo, kundi sa ubod po ng aming mga puso, ay purihin ka po namin, pasalamatan sa paramdam ang inyong dakilang Panginoon. Sambahin ka po namin, Ama, ng buong puso sa aming mga puso, sa aming mga sarili. Ama, sa kabila po ng lahat, na aming pagsisikap, na pagkatuloy po panatili sa ganitong langay. Nagilang Ama. Pagkakataon po, marami po pagkakataon na nakikita mo po kami ng pagkaglas ng mga paggawa. Meron po kami mga pagkukulang na patuloy po namin nagagawa sa iyong dakilang harapan. Ama, patawarin po siya ng aming mga pagkakasala. Lakipan mo na naman po, Ama, na iyong dakilang pag-ibig ang bawat isa sa amin na nagawa namin pagkakasala sa iyo. Dakilang Ama, ang lahat po ng mga bagay na dinaranas po ng bawat isa sa amin, maging kahirapan man po, ang magtiwayo po sana ang bawat isa sa amin. Dakilang Ama, tulungan mo po kami mga mahihila. Magpapano po kami kung patuloy at itibay sa aling mga pagkakataya. Dakilang Ama, ilan maraming po namin sa iyo. Sama-sama po kami magkakapatid sa araw na ito. Tulungan mo po kami ba sa lahat ng mga bagay na dapat po namin magkakita. Sa lahat ng ito ay matanggap po namin ang may kalakasabi ng mga puso. Maunawahan natin lahat ng mga bagay na ito maling kahirapan. Dakilang Ama, ginagalain po namin po na ang bawat isa sa amin kung paano po ito tulos sa amin ng pag-ibig. Nawa Ama ay umuwi mo po sa amin. Magawa po namin ito sa pagampanan ng bawat isa sa amin ang pag-ibig namin sa bawat isa. Dakilang Ama, ginagalain din po namin sa iyo. Sama-sama. Ang mapalakasin po ang lahat ng kanyang kapatid. Dito mo po ang mailakat sa amin upang kami po ay magtumibay sa lahat ng mga itinag-uutos mo maganap namin sa aming mga sarili. Ang lahat ng mga nilanais at magawa namin ng pagkapatid sa loob po ng Iglesia. Dakilang Ama, inihiling din po namin sa iyo ang lahat ng mga kapatid na hindi po namin nakapid ngayon. Naniniwala po kami ako sa pangilipan po ngayon sa pangyarihan. Kung ano po ang kanilang ginagawa, ay hindi po sila kapabayaan. Ngayon din po, Ama, ang mga kapatid namin na mga karamdaman. Ama, pakinhin po mo po ang kanilang mga kapagdaman. Gamot mo po sila, Ama, o makasama namin ang mga panahon. Alisin mo po sila sa baligtang karamdaman kung ano man po ang pinaranas ng aming mga kapatid. Nawa, Ama, ito po iyong alisin upang kami po ay makapagpatuloy at tumibay sa aming mga pananampalataya. Ama, inihiling din po namin sa iyo, mga kapatid namin may mga katandaan. Bigyan mo po sila ng maraming kaarawan upang sila po, Ama, ay patuloy na bumabay sa lahat ng mga kapatid na mahihila na sila po ay tumulong upang kami po ay magpatuloy at magampanan po namin ang lahat ng mga bagay na iyo po kinamumutos. Dakilang Ama, ganyan din po ang aming mga saluhay
bagamat hindi pa po namin sila kapag-anin. Ama, matagal na po na narinig sa aming mga hinay lahat ang aming mga kaibigan, ang aming mga anak ng naniligaw na Diyos, ang aming mga mahal sa buhay na nagkakakitaan. Ama, pakitulungan mo po sila upang kung dumating ang pagkakataon na ay sila magising, ay makasama po namin sila nagpupuri at muna hati sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Ama, marami po kaming nais sabitain sa iyong dakilang harapan, Panginoon. Subalit ang aming pong mga labi ay umib. Kaya kami po, sa pagkakataon ito, kami mga alipin mo, ay naniniwala po at nananalig ng buong puso na ang aming pong daing at panalangin ay kung narinig yan sa iyong kaitaasan. At ang aming pong pagkakasya sa iyo pong kinatawag. Ang lahat po ng ito, Ama, ay aming pong pinasasalamatan at sinasagpalatayanan sa paglagitan po ni Kristo na anong po ng pagkaligtas. Amen. Maraming salamat sa Espiritu
biyaya at pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo, ang pakikilapit ng kanyang banal at Santong Espiritu, ang sarawang sa puso natin lahat, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At po,